May host dito. Ito yung sa last vlog natin. So, hindi rin talaga ako tiwala dito. Kaya, tinanggal ko na to. So, kahit buo pa siya, kahit okay naman. Yung ganito kasing host, kapag mas mainit yan, tumitigas siya. So, kapag matigas na, mahirap na yan. Hindi na yan madaling masira. Although, ganito din yung last time na nasira sa akin. Pero, yung kasing ano na yun, yung naging problema kasi doon is parang banat na banat kasi yung parang hindi ito. Ayan. Yan dito is banat na banat kasi ganyan talaga. Panggilid, ito nagpalit rin tayo. Ito yung straight 8 natin. Pinalitan natin ng abangan nyo. Ito na may testing natin. Subukan ko pa rin mag-experiment mga bola. Although common naman yung nilalagay ko, pero gusto ko yung malaman kung ano yung pinaka the best talaga para sa akin. Okay, so habang nag-ayos tayo ng motor natin, bigla may dumating na package. Pa kayo pangalan from JRS. So ano naman nito? Sige, tingnan natin. Pero actually alam ko naman na kung anong laman. Lagyan na natin ng konting suspense. Charan! Embutido. Ay, joke lang. We need a knife. Wala tayo. We have it. Okay. Baka mahati ko yung laman. There you go. So, meron tayong mic. Yan. Pinaka main sa package ko yung meron na siyang combo. So, dito, charger. And then yung mic. Magandang klase yung ginamit niya rito. Vention. So, high quality adapter to, Vention. Matatesting natin ito maya sabay ng ating bola. Kapit na natin sa helmet itong pinaka-mic natin. Yung wire niya, mahaba haba dito. Parang tingin ko, lampas 1 metro to. Ang haba, parang 1.2 meters or 3. So, inaalis ko yung lens para wala sa gabal. Pinaka-mic natin, is ito lang ito. Dito ko siya iniipit, yan. Andyan yung lahat ng cordon. Diba? So, kahit nakaganyan siya, okay lang. Hindi naman naapektuhan. So, basic na basic lang. So, ito yung pinaka-mic natin. So, yung napansin nyo, napakarami ng cover nito. Kasi napakalakas ng sensitivity ng mic na to. Ito, malalaman natin. Sa pinagpapwestuhan ng mic ko, yan, madali lang. So, isang side lang talaga yung tinatanggal ko. Sa iba kasi, pinapaikot pa kung saan. Pinapaikot sa likod, tapos sa kabila. So, lahat ng pads, kailangan mo siyang tanggalin. So, ginawa ko isang side lang. So, para isang cheek pad lang tatanggalin natin. Yeah, recording. So, yung mic level ko dito is nasa 60. Ngayon, madidinig nyo yung boses ko dito. Ngayon, ito, yung narinig nyo ngayon dito na sa may pinaka camera. So, ako hindi ko pa alam. So, mamaya malalaman pa natin. So, mag-adjust pa tayo kung kailangan ba siyang balutan o hindi. Pangalawang testing, naka 50% yung mic volume natin. 50% mic volumes. Hopefully, mas okay ito sa nauna. Naglagay ako ng lens kasi napansin ko lang din sa mga ibang video ko kapag nagbubukas ako ng visor, iba yung quality ng boses. So parang syempre open siya, hindi kulob. Pagka nakasarado, tunog kulob. So ito yung tunog ng may visor. Okay, so bago natin i-testing sa labas yung ay nakita nyo na. So may bago tayong package, tinatago ko eh. May bago na. Kararating lang nung padala ni M3 Moto. Again, maraming salamat kay M3 Moto. And then, habang inaayos ko naman yung mic ko, dumating naman ito nga si Shopee Express. So, alaban ito, buksan na natin. Tadaan! So, ito ay, yan, isang busina, tsaka, ito, yung cellphone holders. By the way, buksan muna natin. Tignan natin yung appearance. What's inside? Siyempre, instruction manual, rubbers, at yung pinaka-item na mismo.
tunog bata na kasi yung busina natin. So, papalitan natin siya nito. So, wala nang laman. So, syempre, the busina itself. At, yun lang. Wala na masyadong, ano. Ito na yung pinakamatino na magagawa ko ngayon sa ngayon. Ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano yung ginawa ko. So, nilagyan ko lang ng maliit. Kasi maliit lang, hindi naman ganito. Kasi maliit lang talaga. Nakikita nyo ba? Ayan, ganyan lang kalaki. Ganyan, halos maliit lang. Tinakpan ko lang yung pinaka-tip. Diba may 3 butas siya. So, tinakpan ko lang yung butas. So, eto yung... Tsaka naka 50% tayo. Napakarami kong ginawa. Napakarami kong inayos pa. Iba-iba. Lipat-lipat. So, eto yung pinaka-the best. Try natin mamaya sa labas. Another straight na bola, pero ito medyo mas mabigat ng yung nilagay ko compare dun sa una natin ginamit na straight 8 grams. Unang-una ko napansin dito, so medyo sobrang taas ng RPM na kailangan para talaga kumagat siya, no? Kailangan talagang galit, pero maganda naman yung takbo. Ang ayaw ko lang yung hatak, medyo may konti lang naman, konting delay. Yung acceleration medyo nawala ng konti, pero once na hatak naman niya, okay na eh. Sa una lang, kailangan lang kalitin mo muna ng konti. So may konting delay sa acceleration. Naikabit ko na rin yung busina, bagong busina natin. So hindi naman siya ganun kalakas, ano? Hindi ako na-shock. Tsaka ito nga, itong bago nating cellphone holder or mobile, whatever you call it. So far so good, hindi siya shaky. Yung X-grip kasi kapag nakahinto ako, talagang maalog siya. So nakakahilot tignan yung tinitignan ko sa cellphone kapag nagsishake din siya. So I don't like it. Pero yung kapit, maganda yun, maganda yung X-grip. So ngayon naririnig nyo yung boses ko. At gamit ko ngayon yung bagong microphone at yung combo cable na galing kay M3 Moto. So kanina marami akong ginawa dito, marami akong ginawang tricks para maayos yung tunog natin, di ba? Yung audio quality ng ating mic. Kasi syempre para sa akin, isa na rin sa pinaka-importante yan. Para sa akin, isa na rin sa pinaka-importante, lalo na kung gusto ko talaga sa sarili ko na mag-improve ako, no? So kung kailangan ko i-improve din yung quality ng mga ginagamit ko, like before magamit tayo ng M10, which is very basic camera na pang beginner talaga. And then we switch to SJ7, diba? A big jump to it kasi ito lang yung kaya ng budget. Well, actually
It's a gift from my wife at I understand naman na kung ito yung kaya niyang ibigay at naintindihan naman niya kasi unang-una kailangan ko nga ng mic input, so nabigay niya naman niya yun. Versus SJ6 siguro ay mas preferred ko na rin to dahil sa mas totoo yung quality ng video nito, so mas quality siya. Maganda siguro kung nakikita ko yung RPM no. Pero ayan, well, nakuha agad yung 50. Magandang improvement yun. Maganda, okay din. So comparing to straight 8, mas mabilis na nakukuha, mas mabilis na ito nakukuha yung 60 in fairness straight 8 kasi talagang maganda kasi may acceleration, may hatak agad. Downside lang talaga yung pinaka unang takbo niya, medyo delay lang talaga. See the difference dito. So dito sabihin natin tumatakbo ka ng 40 dito 60 na so talagang di talaga accurate ang analog. Sa mga nagte-testing din naka Mio testing with noise, traffic dito. With noise, tingin nyo ba okay siya? Siyempre sa bago nating mic, malakas ba sumagap ng background? Hindi ko pa alam. So matraffic balik na kaya tayo. Pagka naka-idle hindi naman hindi umaalog, so okay naman siya, galing. Pero masyadong mataas yung RPM bago mo makuha yung 40. So ayan na si Jello sa ngayon. Ano bang sabihin natin? Siguro the best lang yung mga ganitong klaseng bola kung meron pa siyang combination na mas magaang. Kaya sikat na sikat din talaga yung combination na 8 and 10. Pero susubukan ko muna yung 8 and 9. Racing Monkey ang binigay sa akin. Sabi niya maganda raw yan I don't care, 3 months papalitan din yan, masira man o hindi. So ganun ang ginagawa ko. Okay, final conclusion para sa ating straight 9 na bola at saka yung ginagamit natin ngayon ng microphone sa ating helmet. Teka lang nag-vlog ako. Yung ginagamit nating microphone tsaka yung combo adapter na galing kay M3 Moto. Sinubukan ko pa ulit yung bola na yung straight 9 kaninang umaga lang. So umikot ako simula dito Santa Maria, Pukawe, Tumikawayan to Novaliches, umikot tayo and then papuntang Congressional, pabalik Mikawayan ba, Bahay Pari ba yun? So konting maiksing loop lang naman. So tinesting ko siya ulit. Sa experience ko, sa naramdaman ko dun sa straight 9 na bola, kasi kahapon, di ba, kino-compare ko siya sa straight 8. May pros and cons. Paano yung iba na nanggagaling sa stock na, which is straight 10? So comparing to straight 10, mas okay yung straight 9, di ba? Kasi syempre, nandyan yung acceleration mo. Sa mga paahon, kakayanin niya na, pwede na siya. Pero siguro kung may angkas kayo, mas kailangan nyo ng mas magaang para dito. Or pwede naman mag-combination kayo 8 and 9 combination or 8 and 10. Okay, yun yung bola. And then, yung bago nating microphone at saka yung adapter. Well, yung adapter okay naman. So, sa microphone, malakas pa rin talaga yung pickup niya kapag wala kang tweaks na ginawa. Ginawa ko nga, tinakpang ko nga lang siya. Maliit lang.
Kasi tinakpan ko lang yung butas. Kahapon din kasi naka 50% lang tayo sa volume ng ating microphone sa ating camera. Medyo mahina pa kasi yung dating nung or yung pickup ng mic. Siguro kailangan ko pang i-boost ng konti yung volume sa camera para compensate yung lakas. So hindi kasi balance eh. Yun lang. Bye-bye.